Magandang gabi po mga kapatid. Ngayon po ang unang araw ng Partes sa buwan ng Agosto. Ang magdiriwang ng ating misa ay ang ating koro paroko, Reverendo Padre Benet Wason. Ngayon ako'y iyong iligtas, di ako mapahamak. Dulutan mo ng paglingap ng buhay ko'y di mabihag, Diyos ko sa aking mahabag. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. So, muli ay natitipon tayo sa ngalan ng ating patron na si San Antonio. Bilang unang Martes, ito ay isang marangyang pagdiriwang at tayo ay kumapit sa kanyang pamamagitan upang ang ating mga panalangin ay igawad ng ating Panginoon. Ngayon din ay ginugunita natin si San Juan Maria Vianney. Siya ay pari na patron ng mga pari. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Isong Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi. Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo. Wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Sinabi pa rin ng Panginoon, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob. Pagpapalain ko ang bawat angkan niya.
Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin, pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya kaya't siya'y na may lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga sila'y magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Sion, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag? Sa Sion, o poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag. Alleluia, Alleluia. Guro, anak na butihin ng Diyos, amang masintahin. Ika'y hari ng Israel. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siya, inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na, ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kahit lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus.
Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus, kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, itong ating ebanghelyo ay tamang-tama muli sa ating kalagayan ngayon. At kapag ikinukwento ang ebanghelyong ito sa panahon ng mga unang Kristiyano, hindi lang nila ito tinitingnan bilang isang himala na nangyari noon. No? At kanilang nanamnamin, hahangaan ng Panginoon at kanilang sila ay masisiyahan sa nangyari. Meron itong mahalagang simbolo pag ang pinag-uusapan ay pananampalataya. Ang bangka ay tumatayo o sumisimbolo sa simbahan, yung bangkang sinasakyan. At yung mga apostoles ay tayo ng mga kasapi ng simbahan. Yung dagat, yung mundo na ating kinalalagyan. At yung mga unos, mga alon, yun yung mga hamon, mga pagdurusa, anumang pagsubok sa ating buhay. So, malalarawan nyo na dito, ano ba ang papel o ginagawa ng Panginoon sa atin? Dahil kaya nakikita naman natin ang ating sarili bilang isang simbahan na naglalayag dito sa lupa, subalit dumadaan sa maraming pagsubok. At gaya ng nangyari sa Ebanghelyo, nandun ang Panginoon upang tayo ay tulungan. Actually, ginamit ng Panginoon ang sitwasyong ito para subukan ang pananampalataya ng mga apostoles. Kasi pwede naman niyang patigilin basta-basta. Pero di ba tumigil lang later nung mapatunayan ang kahinaan ng pananampalataya ni Pedro. Pero habang nangyayari yon, pinababayaan ng Panginoon. Kasi gusto niyang masubok yung ating pananampalataya. Pwede naman niyang pigilin. Or, hayaan niya yung mga apostoles na inavigate yung bangka. At sigurado naman dahil sa kanilang kabihasaan, mga taong dagat yan, baka makaya nila. Again, hindi rin yun ang gustong mangyari ng Panginoon na tayo umasa sa sarili natin. Gusto niyang patunayan dito na kailangan nating nanampalataya sa Kanya. At yun nga ang nangyari. No? Nasukat ang pananampalataya ni Pedro at nasukat ang pananampalataya ng mga apostoles. So sa katapusan, nawala yung bagyo at humanga sila at lalong lumalim ang pananampalataya nila sa Panginoon. At itong ganitong pangyayari at paglalarawan, pwede nating ilagay sa sitwasyon natin ngayon. Yeah? Tayo ngayon ay dumaranas ng unos. Dumaranas tayo ng alon sa pamamagitan ng pandemyang ito. Anong gusto nating mangyari? Basta na lang tanggalin ng Panginoon ito, no? Na maghimala na, wala ng virus. Ano kaya ang mangyayari sa atin? Hindi tayo magkakaroon ng mas malalim na ugnayan sa Kanya. Ang mangyayari ay gagawa lang tayo ng gusto natin.
Because parang we deserve it, parang we're entitled to it. Di ba? Parang one tamad. At hindi rin gusto ng Panginoon na umasa tayo sa sarili natin, na makatuklas ng vaccine halimbawa o sa sarili natin kakayahan, mawala ito. Hindi rin yon ang kanyang nais. Kailangan tingnan natin ang pangyayaring ito bilang isang pagsubok sa pananampalataya. At ito maraming beses ko nang sinabi. Napapatunayan ngayon kung sino sa atin ang may pananampalataya sa Diyos. Kung itong pangyayaring ito ay hiwalay sa ating pananampalataya. Dapat nating makita ito bilang isang pagsubok. At dito natin napakita yung lalong pagkapit sa Diyos na hindi niya tayo iniiwan. Na tayo ay kanyang tinutulungan kung atin ding tutulungan ang ating sarili. So, mawawala din ito. Later, mawawala. Pero sana mawala ito na meron tayong natutunan, na merong pagbabago. Nakakalungkot kasi malalaman natin sa palipaligid, maraming mga nagsasamantala at minsan mga kawani pa ng gobyerno, no? Sinasamantala yung ating kalagayan para sila ay magkamal ng salapi o gamitin ito para sila ay maging makinabang. Hindi, no? Dapat ito ay nagiging isang pagmumulat sa atin na hindi natin kaya sa sarili natin na itaguyod ang buhay, na walang kayamanan, walang katalinuhan, walang kapangyarihan ang sasapat. We're so helpless today. Just today, naku, na-register na naman yung pinakamataas, more than 6,000 confirmed cases. Lumalala ang ating sitwasyon. Kung kaya't kailangan, ito isa na maging isang pagmumulat, isang bulaga, tayo bulagain sa ating pagtulog o sa ating pangangarap na tayo ay kailangang manampalataya sa Diyos at hindi lang umasa sa sarili natin. At suriin natin ang sarili natin. Anong ginagawa natin, ano nang nangyayari sa atin? Ano nyo, kung hindi pa magiging sapat itong pandemyang ito para magbago ang tao, palagi ko, mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo na magbago na dahil matindi na ito. Matindi na para sana ay magnilay-nilay tayo para tayo ay magbago. So, itong pangyayari sa Ebanghelyo at itong nangyayari sa atin, tingnan natin bilang isang hamon sa ating pananampalataya. At manawari, hindi tayo matulad kay Pedro na nagmaliw kung kaya't siya ay lumubog. Bagkus, panatilihin natin ang pananampalataya. Focus on Christ. Yung mata nandun lang sa Kanya. Yun ang nangyari kay Pedro eh. Natuon yung kanyang atensyon sa mga alon at unos. Pero kung siya ay tumitig lang sa Panginoon at sa Kanya lagi, nakatingin at nakafocus, hindi mangyayari yon. At ganun ang dapat na nangyayari sa atin. Kaya taglay ang matatag na pananampalataya at lingap Ama ng Diyos sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, manalangin tayo. O makapangyarihang Ama, pinupuri ka namin dahil sa pagkahirang mo sa mga dukha bilang mga tangi mong kinapal. Ang mga kataga ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, ay nagkabunga sa buhay ng mga santo tulad ni San Antonio ng Padua. Ipagkaloob mo sa amin ang kauring kagandahang loob at kaamuan upang pagbulay-bulayan ang iyong pag-ibig para sa lahat. Para sa Santo Papa Francisco, sa aming tagapangasiwa Broderick, para sa mga obispo at mga pari, upang patnubayan kaming lahat na magkaroon ng malasakit sa mga maralita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mga pamahalaan, upang ihanda nila ang sandaigdigan tungo sa ikalawang pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga may labis na kayamanan, upang matuto silang bahaginan ang mga naghihirap ng walang pagkain, damit at bahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat, upang bukas loob na tulungan ang aming kapwa sa sarili naming kaya at kayamanan. Bilang mga kapatid kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa pamamagitan ni San Antonio ng Padua, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Ama, loobin mong magkaroon kami ng isip at kalooban para sa iyong mga dukha, upang sa kanila ay magampanan ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristong anak mo. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si San Antonio at San Juan Vianney ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa, at bilang tugon sa kanilang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupurit pinasasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang kunyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao tulad ni San Antonio at San Juan Maria Vianney ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Antonio o ng mga apostol at si San Antonio at San Juan Vianney, at malahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Gayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinapay ng mga anghel ang binigay mong pagkain upang sarap ay lasapin ng lahat ng makatikim. Buong Diyos na butihin. Komunyong Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at ito pumasok sa aking puso.
Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kina San Antonio at San Juan Maria Vianney, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito na pamamagitan din ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po tayo para sa orasyo imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasa na atasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mga doktor, nurses at health workers na lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan naman nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila at pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, panalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.